Good morning! I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Yung mga kababayan natin, dami na naman galit. Bakit? Hindi nila, wala naman daw bagyo. Hindi. Dito sa Metro Manila, wala. Pero grabe po yung Correct. nangyayari sa Cagayan, sa Batanes. Nakakatakot po. Napakalakas ng hangin. That's why dapat you always have to watch the news kasi kahit hindi ka naapektuhan, yung mga ibang kababayan natin, sila ang naapektuhan. Oo. Far north po ang nangyayaring bagyo ngayon. Yes, yung mga magsasaka natin doon, yung mga mangingisda, deeply affected din yung Yes, kanilang correct. livelihood dahil nga dito sa napakalakas na si Bagyong Leon. Yung international name niya ay Congre. Yeah, Mamaya bigyan natin sila ng Yes. update tungkol And habang doon. nangyayari yan, of course, ngayon po ay magsisiuwian na ang ating mga Halloween. kababayan because it's Undas. Yes, Magdadalaw tomorrow. sa kanya-kanyang mga loved ones. We'll have a lot of situationers on the ground tungkol sa traffic, sa mga Yes. dami ng Sementeryo. tao. Sa sementeryo. Okay? Pansit ang ating kasama habang inaalam natin yung mga sitwasyon doon. Kumakain na nga kami kanina bago magsimula. Actually, kalahati na yan. Yan. Sarap Halatang Tom Goods tayo eh. Halatang But- gusto natin ng pansit. Sige. Pero we're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee. This is brunch. Let's start off our countdown with the weather. Residents in Batanes and Cagayan are experiencing the wrath of Super Typhoon Leon. As of 8 in the morning, Batanes is currently under signal number 4. Before this, some portions of the island were placed under signal number 5. Local government units in the island had conducted preemptive evacuation in coastal areas. Yung iba, friendship, yung iba talagang sinabihan ako namin, alam na namin kung sino po yung mga nasa vulnerable area, lalo na po yung mga bahay na hindi pa po natatapos i-repair pagkatapos ng bagyong Julian. Ginawa na po namin ng paraan na sila ay mailipat either sa evacuation center o sa pinakamalapit po na bahay na matibay po. Meanwhile, in Cagayan, residents are now also seeking safety in evacuation centers. They expressed fear of experiencing flood as the rivers have started overflowing. The northern portion of mainland Cagayan is under signal number 2, while the rest of the province is under signal number 1. Ayaw naman talaga nila, sir, kasi ayaw nilang iwanan yung mga bahay nila. Ang hamon namin, sir, dapat mag-evacuate na sila kasi baka ririsgo din ng sitwasyon ng dagat, lalaki na ng alon. Kasi lumalaki na yung dagat sa kailog, lumalaki ng tubig. Yun. Kasi di ba a few days ago, nag-order ng si National Defense Secretary Gibo Chidoro Yes, oo. ng force evacuations evacuation. dun sa mga areas na talagang maapektuhan nitong super typhoon na to na Leon. Oo. And then yet we also understand yung mga kababayan natin na ayong iwanan yung kanilang mga bahay. Pero yun nga po, para po sa inyong kapakanan, sa safety, kung wala naman pong mangyari sa inyong lugar, mabuti yun. Salamat sa Diyos. No? Pero syempre, ang ginagawa natin ngayon yung pag-iingat para ma-avoid natin o maiwasan natin yung maraming mga mamamatay dito nga sa pananalasa. Ang best ni, goal nga, Bagyong ika nga, Leon. sabi ni PBBM is hopefully in the future, he can never tell, baka may panahon na zero casualty ang makamit That's the natin. goal Oo. every day naman Every time na magkakaroon ng bagyo dito sa atin, ang goal na naman talaga natin is zero casualty. Pero, di ba, may mga unfortunate events na hindi natin maiwas-iwasan. Pero yun nga, no, kanina I was talking to the USEC ng Office of Civil Defense. At tinanong ko kasi, di ba, naalala mo, sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na po pwedeng gamitin yung mga EDCA sites natin. This is the time that we can use it para nga makatulong dito sa mga affected ng bagyo. Nagagamit naman yun, pagdating dun, yun yung mga parang meeting area nila, communication, yun yung ginagamit nila, yung EDCA sites dyan sa Cagayan. Ayun Cagayan sa EDCA site kasi naka-retrofit yan with satellite imagery Yes. and connectivity. So that was specifically built for communications and possible future satellite use because doon nakaharap ang Taiwan area. And we all know naman Taiwan is a critical point in the Chinese and Philippine relations. So Yes. makikita natin yun. So now they're using it. That's good to hear. Pero let's move on to the next. On our ninth spot is the weather. Super Typhoon Leon maintains its strength as it heads towards Taiwan.
Its center was last spotted 110 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes. Leon packs maximum winds of 195 kilometers per hour and gustiness of up to 240 kilometers per hour. Leon is forecast to make landfall over the eastern coast of Taiwan this afternoon. It will then exit the Philippine area of responsibility tonight or tomorrow morning. Tropical cyclone wind signal number 4 remains in effect over the province of Batanes. The northern portion of Babuyan Islands, meanwhile, is now under signal number 3. Signal number 2 is hoisted over the rest of Babuyan Islands, northern portions of mainland Cagayan, Apayao, and Ilocos Norte. Under signal number 1 are the rest of Cagayan, Isabela, rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion of Benguet, rest of Ilocos Norte, and Ilocos Sur. So hopefully nga makaalis na siya. Pero sana pagpunta naman niya ng Taiwan, hindi naman din siya ganun kalakas. 'Di ba? Napakalakas niya kasi makikita natin dun sa mga report, tas yung mga reporters natin, mga na naka-standby dun sa air, specifically sa Cagayan. Nakita ko si Brian Basa, yung yung background niya, yung talaga yung mga puno, yung dahon, talagang nagsusway. Napakalakas ng hangin Madami nga itong nagtatanong, bagyong Leon. scientifically sabi nila, bakit daw lumalakas ulit ang bagyo pag palo? Dumaan na daw sa lupa. It's because paglabas ng Philippine Area of Responsibility, dumaan ulit yung bagyo sa dagat. Yes. And pag nasa dagat, humihigop po ito ng lakas Moisture. ulit. So pag palo niya ulit sa Taiwan, hihina na naman yan. Pag nag-exit, yan na naman. So, Medyo tumagal nga kasi yan si Leon kaya humigop siya, Humigop siya na madami. lalo ulit ng tubig. Alright, sige, let's continue with our countdown. ayos. Parang gusto ko kumuha ng gitara. Oh, ganda. Oh. Di ba? Very good, very good. Okay, on to our On The Stories. Passengers are expected to start flocking to terminals. Let's get updates from the Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX with our very own mobile journal, Ivan Tarinque. Hi Ivan, kumusta dyan? Nagsimula na ba ang pagdagsa ng mga tao? Diego, Angela, simula kaninang umaga nga, tuloy-tuloy na yung pagtagsa ng mga tao dito sa PITX sa may Parañaque. No? As of 9 a.m., yung nakuha natin foot traffic dito ay nasa 37,000 na yung dumadaan na tao dito, and expected nila na ngayong araw abot daw ng 190,000-200,000 yung foot traffic dito sa PITX. Historically speaking daw, ngayong araw daw talaga, October 31, yung dagsa ng mga tao dahil ngayong karamihan ng ilan ay dahil half day nga ngayon. So expected na marami daw talagang uuwi ngayong araw. Diego, Angela. Yes, Evan, ano ba ang peak natin in terms of foot traffic? And meron ka bang data kung anong provinces ang nakikita mo na madaming bumabiyahe? Yes, Diego, kanina nga nag-ikot-ikot tayo. Pinuntahan natin actually specifically yung mga babiyahe sanang pa Bicol dahil nga this past few days, kansilado yung mga trips pa Bicol. Kanina may nakita tayo, mailan-ilan pa rin nakapila na bibili ng ticket. And unfortunately, wala pa naman daw fully booked na ticket pabiyahe Bicol ngayong araw. Kanina nga nakausap natin yung ilang mapapabiyahe. Ang sabi nila, plano daw talaga nila last week pa. Pero dahil nga doon sa nangyaring aberyano na hindi sila nakabiyahe, walang bus na bumabiyahe pa Bicol ay nausog. At ngayong araw nga daw yung kanilang plano pag-uwi sa kanilang probinsya. Diego. Oo. Evan, dahil ba dyan, may plano ba sila? May balak ba sila magdagdag ng mga bus trips dyan sa PITX management? Angela, tuloy-tuloy naman daw yung biyahe ng mga bus dito sa PITX. No? Yung ibang bus dito nabigyan ng special permit para makabiyahe nga papunta or pauwi ng probinsya. No? So tuloy-tuloy yung biyahe dito. Kanina nakausap natin yung kanilang administration dito sa PITX. Sabi nila, huwag daw mag-alala dahil they are capable naman daw para serbisyuhan yung mga kapatid nating uuwi sa kanila mga probinsya. Angela. Yes, Evan, of course, ang dami nagtatanong mga kababayan natin. Pwede ba daw mag-walk-in? Wala nang reservation, diretso sa PITX, tapos bubili ng ticket dyan? Yes, Diego, kanina may mga nakikita tayong nag-walk-in talaga. No? Dito talaga bumibili
loan ticket. No? So far, nakakabili pa naman sila ng ticket. Pero yun nga, advisable pa rin na bumili na online dahil nga dahil nga ngayong araw yung inaasahan na pagdagsa yung mga tao baka magkaubusan bigla. Pero nga, paalala lang doon sa sinasabi ng administration dito sa PITX, kahit pa paano daw ready sila i-accommodate yung mga kapatid nating uuwi ng kanya-kanya mga probinsya. Diego? Oh, siguro, Evan, bigyan mo na lang kami ng mga iba pang paalala para dun sa mga pasahero natin na pupunta dyan, para iwas na rin sila sa abala. Angela, pinagbabawal pa rin yung pagdadala ng mga flammable materials, no? Yung mga matatalim na bagay at mga baril. Pag nakumpiska na kasi yung mga bagay na ayan, hindi na yan mababalik doon sa pasahero at ito turn over na yan sa PNP. As of this moment, nakuha nating datos na sa 200 na mga pinagbabawal na bagay ang nakumpiska dito sa PITX. Angela. Evan, sabi Go na ahead. ni Angel sa akin, gusto daw niya sana makita yung may mga shops pa ata dyan Ikot ka naman, pakita mo yung lugar. We want to see kung ano yung view mo What's it from the like ground there? regarding sa madami bang tao. Yan, sige, go. So Diego, as of this moment, napakaluwag pa dito sa PITX. So makikita natin, pagpasok natin, ito yung ating makikita. No, maluwag na maluwag, hindi katulad ng mga nakaraang panahon na pag-peak talaga ng tao, dagsa, halos siksigan yung mga tao. Pero ngayon makikita natin, ito na yung mga terminal. Ito yung gate 5, no, yung ibang pasahero makikita natin, medyo maluwag pa naman talaga. No? Pero inaasahan niya dahil nga half day ngayong araw, no, baka mamayang hapon pa magdagsaan talaga ng matindi yung mga tao. Dahil yung iba may pasok pa ngayong umaga, so makikita natin kumpleto. Actually, hindi yung sinasabi kanina. No? So far, at this moment, wala pa naman daw epekto yung bagyong Leon dito sa PITX at tuloy-tuloy yung biyahe. Pero sabi nga nila, kung sakali man daw magkaroon ng cancellation ng trips or aberya dahil nga sa bagyo, may tatanggapin naman daw sila ng PITX dahil nga marami rin ng mga food establishments at fast food, restaurants, at coffee shops dito nga sa PITX. So, kahit pa paano, alam daw ng pamunuan dito na ligtas yung mga babiyahe kung naabutan sila ng cancellation ng trips pag nandito na sila mismo sa location. Wait, Evan, Diego, Evan, matanong pa, yung mga may biyahe na kababayan natin, how many hours before their trip dapat sila nandyan? Yes, Diego, usually, historically, around 2 hours before yung traditionally 2 hours before dapat nandito na sila sa terminal dahil may kahit pa paano, may allowance. Kaysa naman dumating sila on bigla late. Oo, No, mahirap na. So bigyan na raw ng kahit pa paano allowance yung pagdating nila dito sa terminal dahil hanapin pa nila yung gate at siyempre, baka magutom, may mga pagkain naman dito. Diego, Sige, kumain ka muna dyan, Evan. Maraming salamat sa iyo, Mobile Zone na Evan Tarinque. Pero medyo, relax pa yung mga, situation doon. Kasi, 10:13. yes, tama si Evan kasi mamaya pa yung, yung Okay. suspension ng mga trabaho ng iba. Kasi half Mga day. half day. Oo, ang sabi po nila, half day po sa ibang government offices. Most government offices half day. Private companies daw discretion nila kung sa simula pa lang wala nang pasok. Umaga pa lang. So expect po, tama si Evan at si Angel, expect po 12 o'clock onwards. Dami na yan, dagsa nako. na yan. Sa tagal-tagal ng laging kino-cover yung mga ganyan. Oo, tsaka yung mga from terminal. Ito pinag-uusapan natin. Oo. PITX traffic yan. PITX. Dito kaya. Let's head over to Cubao in Quezon City. For updates on bus terminals dito, let's bring in Mobile Journal, RR Tobise. Hey, RR. What's up, RR? Hello, good morning, Angela, Diego. Fully booked na, unfortunately, yung mga biyahe papunta sa mga probinsya. Sa norte, gaya na lang sa Ilagan, Tuguegarao, Tabuk, at Apari. Ganyan din yung sitwasyon sa mga papuntang Bicol, gaya na lang sa Camarines Sur, Camarines Norte at sa Albay. Dito po yan sa istasyon ng mga bus mula sa Timog hanggang dito sa Cubao sa EDSA. Kailan mo kaya, natanong mo ba dyan kung kailan na yung inaasahan ng peak na pagdagsa ng mga pasahero? Angela, actually, kagabi, sabi ng mga kawani ng mga bus terminal dito sa Cubao, kagabi pa lang, nagdagsa na yung mga pasaherong gustong magsiuwian sa kanilang probinsya.
Pero ngayon nga na mag-half day pa lang yung mga empleyado at meron ding mga estudyante na mag-half day, naghahanda sila na meron pa ring maraming pasahero ang pupunta dito para lumagsa bago matapos sa itong araw na to. Yeah, RR, di ko alam sa pag-iikot mo kung may nakausap ka o hindi, no? Kasi ang Cubao Terminals, karamihan ng biyahe niyan that's going towards the northern area, dun po ang peak natin sa Bagyong Leon. Madami ka bang nakita na uuwi sa northern area kahit may bagyo? Yes, yes, Diego, actually, dito sa likod ko itong bus terminal na Victory Liner, ito, konti lang yung mga pasahero. Kung makikita, konti lang pa lang yung pasahero na papunta sa norte, no? Meron din mga iba na papunta na sa south. Pero yes, maraming papunta sa norte. Wala namang sinabing babala yung mga kawani ng ating mga bus terminal na hindi matutuloy or merong mga saradong kalsada papunta sa norte. Kaya tuloy-tuloy pa rin naman yung biyahe papunta sa mga probinsya doon kahit nandoon yung tama ng ating bagyo. Kumusta naman yung security dyan, RR? May mga inspections bang nagaganap? Yes, Angela, actually kanina pang umaga nakahanda na yung PNP dito sa bawat istasyon ng bus dito sa EDSA, mula doon sa Timog hanggang dito sa EDSA Cubao. Sinisecure nila na katulong din ng PNP ng Quezon City Police District, yung MDRRM, ang City Disaster Risk Reduction Management Council, and of course yung Bureau of Fire Protection. Inaasahan din actually ngayong araw na baka bumisita si PNP Chief Romel Marbil para siguraduhin na ligtas ang ating mga pasahero. Meron kaming report, pinayagan daw yung mga provincial buses ngayon sa EDSA. Sa tingin mo, gaano kalaking tulong ito? I'm sorry, pwede po mong paulit. Oo, pinayagan daw yung mga provincial buses na dumaan sa EDSA. Gaano kalaking tulong ito, RR? Yes, Angela, sobrang laking tulong nitong pagpapapayag sa mga provincial buses na dumaan sa EDSA, lalo na ngayon na sobrang luwag ng daloy ng traffic sa EDSA. Kaya mapapabilis nila yung biyahe papunta sa kanilang mga probinsya kahit pa merong banta ng bagyo, lalo na dun sa mga taga-norte. And finally, in closing, RR, ano ba ang mga tips o advice na mabibigay natin sa biyahero natin this coming Undas? Yes, Diego. Actually, sabi dito ng ating mga pulis, kailangan daw na ingatan ang mga gamit at huwag iwan kung saan-saan. At syempre, always on the lookout, at kung meron mang tanong, lumapit lang sa mga istasyon or kung mga news dun sa mga tent na itinayo ng ating mga PNP kasi on the lookout din sila, lalo na panahon ng biyahe, and of course, nandyan yung mga snatcher. Pero bago lumabas ng biyahe, ina-advise din nila na siguraduhin i-lock ang mga bahay. Yun, thank you for that, Mobile Journal RR Tubise. Alright, coming up, the U.S. is just a week away before Election Day. Let's check the latest campaigns of Vice President Kamala Harris and Donald Trump. And let's find out why Senator Bato de la Rosa is not concerned with the former President Duterte's incriminating statements in the previous Senate hearing. Joke. Joke Isa pa yun sa daw. pag-uusapan natin today. We are just getting started, mga kapatid. Nagtatanong sila kung may gusto daw magpa-trivia ng tungkol sa pansit. Sige, go ahead. Kung meron po kayong trivia about the pansit. Gusto ko po malaman, ito research nyo. Ang pansit canton ba is Chinese or Filipino in origin? Oh, yan ha. More of our top 10 news and brunch returns. Keep it here on One News. Good morning! You're still watching Brunch here on One News. Ang sarap talaga nitong pansit na to. Kailan kuha na yan eh? Batiin ko lang itong nandito sa YouTube natin kasi aga-aga nandito na sila. Si Ronald Magstay, si Elmo Cardenas, nanonood siya mula sa Montalban, Rizal. Si Oscar, o yan nga, tsaka si Leonie Valdesoto.
Tapos, si Gary Ko, yan, nanonood sila. Yun, si Gary Field, good morning daw. Tapos nawala yung message eh. Hindi ko alam ba't nawala. Pero isang Pokemon Go, Taiwan, nasa Taiwan ba siya? Hindi ko alam. Get read praying daw. Anyway, yun ang tanong mamaya kung may alam kayo, ano ba tong Pancit Canton, Yes. Chinese o Philippine? Batiin ko lang yung usual suspects natin, si VJ, si Tito Daisy, Tito Naldi, Tito Nito Cancio nanonood sa atin. Mina Benales, Ayun. Jerry Yang, of course, si Marisol nanonood sa atin, si Coco tsaka si Tasha. Good morning sa inyo. Alright. Ayan Ano? pala, Meron magandang umaga, Kapit Batanes and mga tropa sa Of Taiwan. course. Pancit Trivia Day po ba today? Tinatanong. Yes, go! Bato nyo! Alright, sige, let's continue with our countdown. Going straight now to our 7th spot, 3 suspects in the abduction of American national Elliot Eastman have been arrested. The National Police says 1 suspect surrendered, which led to the arrest of 2 others. 3 other persons of interest are now being hunted down by the authorities. Those arrested have yet to speak about Eastman's current condition and whereabouts. The American vlogger was abducted in Cebuco, Zamboanga del Sur o del Norte almost 2 weeks ago. Matagal-tagal na rin yan, ano? Hindi pa sila nagsasalita kung saan Tsaka very ano sila, nasaan itong si Eastman. Very clueless kung ano ba Ano bang rason? bakit nga kinidnap to? Yung mga vlogs niya, very simple naman vlogs on the area. Kung sa pera, bakit hindi pa sila kumontak for Oo, ransom? kung pera, walang contact for ransom. Tsaka si Elliot naman, although he has a significant amount of money from vlogging and other businesses, hindi It's not naman, that rich, hindi naman rich. ganun kalaki na para pagpansinin mo na para i-kidnap. Di ba kasi comparatively to Speed, yung remember si Speed nung dumating dito? Yeah. Oh, yun ang mayayaman talaga. Pero si Eastman has enough, pero kaya May nga asawa people... siya dito, di ba? Oo, meron siya. He's residing in that area. Yun nga kinikwento niya, the moment na dumating siya sa barangay na where he was living with his wife, iba na daw ang tingin sa kanya araw-araw. Tapos binlog niya yun eh, Oo, di ba? tapos nag-escalate daw ang pagtingin sa kanya the day before he was kidnapped. Sabi niya, something's going on. Parang iba na ang tingin sa kanya. Siguro, people daw around are thinking of kidnapping him. Sabi niya, so I won't be surprised if I'm kidnapped. Gumanon na. Weird nga kasi yun nga, wala pa rin kumukontak Wala. para sa ransom. Pero ito nga, meron silang na-aresto. Hopefully, magsalita sila. Kung Tsaka anong rason ano- at kung nasaan, hopefully okay naman tong si Eastman. Tsaka yung mga kinikidnap daw sa area, hindi daw sinasaktan. Ito, binaril to sa paa eh. Yes, Oo. oo. Sige, let's continue with our countdown. Sitting at the 6th spot is the upcoming U.S. elections. Vice President Kamala Harris and Donald Trump are working double time in their campaigns before the November 5th election day. Harris urged voters to start writing the next chapter of America by rejecting Trump. She said the U.S. is not a, quote, vessel of schemes and wannabe dictators. Let us fight for this beautiful country we love. And in 7 days, we have the power, each of you has the power to turn the page and start writing the next chapter in the most extraordinary story ever told. Meanwhile, Trump attempted to salvage his support from Puerto Ricans. This as he received backlash for comedian Tony Hinchcliffe's racist joke during his campaign in New York City. Recall that Hinchcliffe said that Puerto Rico is a floating island of garbage. Trump claimed that he loves Latinos, and he was the president who had done the most to help Puerto Rico. Nobody loves our Latino community and our Puerto Rican community more than I do. Nobody. You know, it's interesting because I've done more for Puerto Rico than any president by far. Nobody close. Yan, so it's gonna be one of the tightest and most exciting, they're calling this now popcorn race. Kasi abangan natin yan. And we'll be, definitely, we'll be covering, we'll be on top of it. And whole One News team, di ba? So, panoorin nyo dito yung updates. Maganda kasi dito when the election starts and you have the map of the US broken down by states. Yan, when it starts lighting up. Electoral college. When it starts lighting up blue or red sa map, tapos may mga points na umaangat, parang ano,
sports match. It's very exciting. But they will say nga, sabi Very nila, tight sa race. first night of coverage, even sa US, it'll be too close to call. So, usually may call na kasi ang mga networks. But this time, they feel Sobrang na tight, may tag daw ito na too close to call. Because in all battleground states, in all of the states there, very very close. 1 to 5 points ang pagkakaiba ng both candidates. And we all know 3 to 5 percentage points, that is tinatawag nilang margin of error. Oo. Sige, abangan po nila yan dito sa One News, of course, yung coverage ng election, US election. But for the meantime, let's continue with our countdown. Batangas gears up for Undas following the onslaught of severe tropical storm Christine. For details, we have Mobile Journal, Amy Atienza, joining us today, reporting live on the ground. Kamusta dyan, Amy? Yung mga paghahanda ng mga Batanggenyo sa Undas. Yes, Angela Diego. Nandito nga ako ngayon sa San Jose, Batangas, sa San Jose Public Cemetery, kung saan isa nga rin ito sa mga napinsala ng Bagyong Christine. At dito mismo sa kinatatayuan ko ay binaha daw itong sementeryo na ito. Pero nung over the weekend ay naglinis na sila at nawalis na lahat ng mga putik na nagkalat. So ayan, konting walkthrough muna dito sa cemetery. So ayan, dito yung mismong binaha na area kasi ito yung area sa sementeryo na napakababa at talagang madaming putik dyan. Nung bumisita tayo kahapon, meron ding mga nagkalat na damo at mga dahon ng puno na nakaapekto talaga sa kalinisan ng sementeryo. Ngayon, ang sitwasyon dito ngayon sa San Jose Public Cemetery, marami na ang bumisita na marami ng mga bumisita para sa kanilang yumaong kamag-anak at yun nga umabot na daw sa 200 ang bilang ng taong pumunta dito ngayon sa San Jose Public Cemetery. Kung titingnan naman natin yung mismong area, makikita natin na malinis-linis natin, hindi na ganun kaapektado itong area na ito. At bukod pa dyan, hindi na rin pinapapasok ang mga sasakyan, maging ang mga tricycle, pati na rin ang mga motorsiklo dahil nga marami-rami na ang taong bumibisita dito. Kaya ayun din, dagdag ko na lang din, merong mga personnel na nakaredy dito sa San Jose Public Cemetery para umassist sa mga emergencies at kung ano mga anomalya na mararanasan ng mga bibisita dito. Angela Diego. Yes, anong oras ba yung magiging peak natin na inaasahan dyan ng pagdagsa ng tao? Kasi madami pa rin so far as of this time sa Metro Manila area, meron pang trabaho. So what time do you expect the bulk of people? Yes, madalas daw dito, Diego, 3 p.m. hanggang 5 p.m. dumadami ang bilang ng tao na bumibisita sa San Jose Public Cemetery. At sinasabi din nila, mamaya daw inaasahan ang pagdating ng San Jose Mayor na si Ben Patron para lang daw makita kung ano nga ba para lang ma-monitor kung ano nga ba kasalukuyang kalagayan dahil inaasahan nila na mas marami ang bibisita dito sa San Jose Public Cemetery ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. At kahapon din, binisita natin yung ilang mga public cemeteries tulad ng Cuenca kung saan naapektuhan din ng Bagyong Christine at makikita din natin doon na sobrang dami pang putik at marami pang mga nakakalat na dahon ng puno. At yun nga, meron ding mga daan papunta sa Laurel at Talisay na hindi pa maaaring daanan kaya hindi natin mabisita yung mga public cemeteries doon. Oo. Sa ngayon ba po pwede yung mga pumupunta dyan ngayon sa sementeryo mag-overnight? Yes, allowed naman daw sila, Angela, na mag-overnight dahil 24 hours sila nakabantay dito at alerto naman daw sila kung sakaling may mangyaring emergency. So kaya naman hindi maganda para dun sa mga bibisita dito sa San Jose Public Cemetery. At yun nga din, dagdag ko na lang din, inaabisuhan din nila na magdala ng atin daw ng mga tubig at mga pagkain ng mga bibisita dito kung sakaling magtatagal sila ng higit 1 oras. Pero ready din naman ang mga stalls na kung gusto, bumili ng pagkain at ng mga bulaklak ng mga bibisita dito sa San Jose Public Cemetery. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Amy Atienza.
Yun, kasi dapat mag-ano din sila, tawag dito, magligpit. Pagkatapos, di ba, yung mga pinagkainan, kasi alam naman natin, dyan sa area ng Batangas, nabaha din. Pero nagulat din ako sa itsura ngayon, parang wala nangyari doon sa area na yan, no? Kasi may mga areas pa rin naman sa Batangas ang lubog sa baha. At saka pero naglilinis pa. Dito daw, as of that report ni Amy, is 200 people pa lang. Yes. Let's check in on the other areas naman. Okay, let's move on. And still about Undas, on the fourth spot are about cemeteries. Millions of people are expected to visit their departed loved ones in the biggest cemetery in the country, the Manila North Cemetery. Mobile journalist Merimon Reyes is currently there to give us the latest on the ground. Good morning, Merimon. Ano na sitwasyon dyan? Magandang umaga, Angela at Diego. So far, maulan-ulan dito sa Manila North Cemetery. Pero humihinto rin naman, kaya ngayon nakapwesto rin tayo dito. And as of 9 o'clock a.m. ayon sa Advanced Command Post, 3,000 na ang crowd estimate ng mga pumunta dito sa North Cemetery at inaasahan nga nila na mamayang tanghali, hapon hanggang gabi ay dodoble o titripleto dahil half day ang government offices. At the same time, baka may mga pribadong kumpanya na rin na nagdesisyon na paikliin ang oras ng kanilang pagpasok. Doon sa 3,000, nasa 200 naman ang mga bata na nilista, nirehistro at binigyan ng name tag dito sa Manila Social Welfare Desk. At ito ngayon magsisilbing safety net kung sakali lang naman na mayroong maliligaw na bata ay alam nila kung sino ang kukontakin na parent or guardian. Na-expect na from October 29 to November 3, nasa 1 million yung total ng pupunta dito sa Manila North Cemetery. So to cater this, over 7,000 PNP police ang deployed nationwide para masiguro ang safety and security. Para din naman doon sa pagdating sa medical assistance at first aid, merong 25 na health personnel na manggagaling sa Philippine Red Cross, 2 mula sa Manila Health Department at 10 naman mula sa MDRRMO. Mahigpit din ngayon na binabantayan tulad dito sa aking likuran, sa main entrance, yung pagsilip, pag-inspect, lalong-lalo na sa lahat ng mga pupunta para ma-check kung sakaling meron silang binibit-bit na hindi pwede, mga prohibited items tulad na lamang ng baril, paputok, alak. Ultimo ang pabango dahil meron itong alcohol content ay bawal din dito sa loob. Gitara, maiingay na sound system, hindi rin ito pwede. Ang fur babies natin o yung mga alaga natin, pasensya na, pero hindi rin ito pwede. At the same time, sinisilip din nila ngayon yung mga nagbibit-bit dito ng mga bulaklak, pagkain, ultimo tubig. Dahil yung iba daw sa mga ito, posibleng hindi for self-consumption ang pakay, kundi magbebenta sa loob at bawal ang vendors mula sa labas. At meron lamang mga permitted na magtitinda dito sa loob. And so far, dito sa nakikita natin ngayon, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga tao and baka mamaya papatak na ng 4,000, 5,000, 6,000, and so on and so forth. Kasi kahapon, nasa 5,000 pa lang ang pumunta dito, pero ina-expect na nila na dadami. Tulad ngayon na umuulan na dito, isa pa sa mga assistance na isinasagawa ng ahensya o ng pamunuan ay mayroong mga portable toilets, meron din wheelchairs at yung mga at itong ang nasa 40 na e-trikes na nandito sa loob na magbibigay ng transpo assistance para sa PWD, sa senior citizens, sa buntis at sa iba pang mga ngailangan. Kasi 54 hectares ang Manila North Cemetery, over 100 acres yung laki nito at lawak nito. So yun yung isa sa magsisilbing assistance nila para makapunta dito. At the same time, idadagdag na lang din natin ito, dagdag lang na informasyon, mayroon ding road closure sa kapaligiran ng North Cemetery. So kasama na dito, babanggitin na lang din natin yung kahabaan ng Aurora Boulevard mula Dimasalang hanggang sa Rizal Avenue, kahabaan ng Blumen Street mula A. Bonifacio hanggang Guevara Street. Yung Retiro Street, sarado din ito. Kahabaan ng Maceda mula sa Makiling Street hanggang Dimasalang Road. Pati yung P. Guevara mula Cavite Street hanggang Aurora Boulevard ay sarado. Pero ang assurance din naman dito, mayroon ding e-trike sa labas. Hindi ko nga alam, tignan natin kung may makihahagilap tayo. Mayroong e-trike sa labas ng North Cemetery at magsisilbi rin itong transportation para sa mga ngailangan ng access papunta dito sa main entrance. And so far, wala pa namang naitatala ditong reported na threats. Wala rin pa tayong naitatala dito ng cases na nangangailangan na pamunahing lunas. Pero inaabangan nila dito lalong-lalo na mamaya o sa mga susunod na araw, heat stroke. Iinit, tataas ang blood pressure, may hilo, lalong-lalo na kapag dumami na talaga ang mga tao dito sa loob. And so far, pagdating sa mga confiscated items naman, ang mga nanditong nakuha na nila, mga vape, mga pabango, at saka yung ultimo yelo, bawal din daw dahil meron din naman daw mabibilhan dito sa loob. So ganito nakarami ang mga nakumpiska na prohibited items. And so far, pag nakumpiska na ang mga ito, hindi na raw maaaring makuha ng mga bumisita. Balik sa inyo.
Merimon, halos ilang araw natin na binabalita dito yung mga bagay na bawal ipasok sa loob. Meron pa rin mga pasaway. Ano? Pero sabi mo nga, napakalawak nitong Manila North Cemetery at meron daw silang puntod finder para dun sa mga pupunta na medyo hindi kabisado yung lugar kung saan nakalibing yung mga kamag-anak nila. Can you tell us more about it, yung kanilang puntod finder? Yes, Angela. Itong puntod finder, isa ito sa paraan para nga manavigate nila sa loob. At the same time, meron ding nakapaskil na malaking mapa pagpasok dito sa loob. Medyo malayo nga lang kung lalakarin natin siya. Pero doon pagpasok sa gate mismo, mayroong mahabang tarpaulin at nakalagay doon yung entry points kung saan ka nakatayo, saan yung e-trike section na pwede mo mapuntahan. At the same time, ano ba ibang mga notable na burial sites dito tulad ng mga ilang sa mga former presidents natin, sila Ramon Magsaysay, even yung artista na si Fernando Poe Jr., dito rin sila nakalibing. So para rin siyang paglilibot para doon sa mga gustong makilala o makita yung mga notable burial sites dito sa loob. At the same time, manavigate kung sakaling sila ay maliligaw sa loob, lalong-lalo na para sa mga bata na posibleng maligaw. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo. That was our mobile journalist, Merimon Reyes. Ang dami pa rin pasaway. Sinabihan na nga na huwag magdadala ng mga ganong gamit. Meron pa rin. May ibang viewer, meron din daw kamag-anak finder. Yung mga nasa puntod naman daw maghahanap. Maghahanap. Okay, sige. Uy, yung mga pulis natin, di ba sabi nila, nagpakalat na sila ng mga personnel nila sa iba't ibang lugar, specifically sa mga puntod. Pero wag nila din kakalimutan yung mga areas na madalas mayroong mga akyat bahay. Kasi alam naman nila lahat ng tao nasa sementeryo, mamaya, di ba, bantay sa lakay itong mga to. Hoy, reminder lang, nakita natin mga na-confiscate. Pati baraha, bawal magdala. Bawal magsugal. Bawal daw magsugal ngayon. Mga magic lang daw. Bawal din daw mag-inuman, kaya please lang, sumunod na lang tayo. Yes, alright. Sige, let's continue with our countdown. Alright, puntahan po natin ang kalapit na sementeryo ng Manila North Cemetery, ang La Loma Cemetery. Nandun naman po ngayon ang ating mobile journalist na si Denise Valdesancho para bigyan tayo ng update. Good morning, Denise! Kamusta ang sitwasyon dyan? Good morning, Diego, Angela. Actually, maulan na umaga sa inyong dalawa, dahil kanina nung bumisita ako dito ngayon sa isa sa matanda rin na sementeryo sa Maynila, ang La Loma Cemetery nga, maaraw kaninang bandang alas 9. Ngunit ngayong alas 10 ng umaga, actually nagsisimula ng maging makulimlim ang ulap natin at pumapatak na paunti-unti ang ulan. Pero nung nag-ikot nga tayo dito sa La Loma Cemetery, actually dun sa mga pupunta dito, advisable na ang daanan ay yung stretch nga ng Rizal Avenue at Abad Santos Avenue dahil may mga iilang sinaradong daanan nga papunta dito sa sementeryo. Doon sa mga ipinagbabawal, katulad sa ibang sementeryo, unang-unang ipinagbabawal dyan talaga alcoholic beverages, mga patalim, any firearms, syempre sound system, videoke, at syempre kanina nabanggit nyo nga rin any form of gambling, mga baraha, mga nagmamajong, mga ambulant vendors, littering, at syempre flammable materials. Pero when it comes to yung pag-kumpiska nga dito sa mga nakausap kong opisyal, tiwala naman kasi sila dito sa mga dumadayo o bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Taon-taon naman kasi bihira lang naman daw ang mga pasaway dito na bumibisita. Kaya nung tinanong natin kanina, actually kaunti pa lang yung mga nakumpiska dito sa kaliwa ko. Ayan, kung makikita natin sa kaliwa ko, dito nakapwesto ang ating PNP, ilan sa mga naatasan para sa pag-check nga ng gamit ng mga bibisita, maging ang first aid station. At as of 10 a.m., nasa 700 na ang naitalang bumibisita dito sa entrance ng C3 dito sa La Loma Cemetery. Diego, Angela. Ano pa ba? May mga, kumbaga, may mga pasaway pa rin ba dyan? Nagdadala ng mga bawal na dalhin sa loob ng sementeryo? Sa ngayon, wala, at actually, yun nga, nabanggit ko na tiwala sila. Kapag dadaan ka dito, sisilipin nila yung bag mo. At nung natanong ko yung isa sa mga officer dito, wala pa masyado na nagpasaway o hindi sumusunod sa mga ipinagbabawal. At paunti-unti pa rin yung daloy o yung punta ng mga tao dito. Actually, kalmado pa dito, maging doon sa bahagi ng Manila. Dahil nga dalawang bahagi ito dito ngayon sa Caloocan at sa Manila, pareho kaunti pa rin o kalmado pa rin nalagay ng mga tao. Pero sa usapin naman kung ilan ang inaasahan, sa Manila
for today, no, ngayong 31, around 5,000 daw ang inaasahan nila. Maghapon yan, samantalang dito sa Caloocan dahil nga mas malaki, mas marami ang bumibisita, around 10,000 daw ang inaasahan o in-expect nilang bibisita ngayon. Yes, Denise, of course, sa katanungan ng marami is yung mga pupunta dyan, no? Paano daw yung routing scheme? Pwede daw magdala ng sasakyan or may parking area tapos may cut-off tapos maglalakad sila or may e-trike available to take them in? Dito ngayon sa pwesto ko, no, may mga ilang pinapayagan na sasakyan, ngunit doon sa mga nakapaskil as much as possible, iwasan no, ang paggamit ng sasakyan. Meron dito mga rumoronda, mas marami dito mga tricycle. Meron tayong toda dito, sa likod ko lang, no, pakita natin, ayan. Ayan, dyan may mga tricycle. Ito may mga iilang vendor na nakapaligid. Yan ang usually na ginagamit ng mga tao para ikutin to dahil malaki-laki nga itong La Loma. Pero as of the vehicles, no, dito sila mahigpit. Sa mga motor, meron silang naka-assign na space, no, kung saan pwede mag-parking ng motor. Yan ang lagay dito ngayon. Alright, sige. Maraming salamat sa iyo, mobile journalist Denise Valdesancho. Uy, marami pa tayong pag-uusapan. Si Geraldine Balolong, nanonood yan mula Bukidnon. Uy, hello, good morning. Morning. Pagbalik, may mga sagot na about Pansit Canton. Talaga? So, don't go away. We're not done yet. May tatlo pa tayo. Stay with us. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Yan, titignan ko lang kasi yung mga ano ng tao dito. Ayan, okay. Go. Ano? Hindi, sa pansit. Akala ko masasabihin ka ba pansit? Hindi. Ito, sabi ni Sam Pokemon Go, pansit hab-hab daw is the best. No need for utensils dahil may suka. Sabi naman ni Gary Field, pansit canton daw is a Filipino dish with Chinese origins. Yun. Bakit daw ang pansit hindi napapagod? O bakit? Lagi kasi siyang nakapan-sit down. Na lang. I just thought about it ngayon. Dadaling kita sa La Loma iiwan kita doon. O hindi. Ano Pero ba? ang Pansit Canton kasi is was brought in by Chinese traders na mga early in the day. Tapos it means conveniently cooked kasi given kung ano yung mga utensils. Pinoy ba yan? Dinala ng Chinese traders, Hokkien kasi ang Pansit Canton means conveniently cooked or madaling lutuin. Dinala dito, nung sinalo ng Pilipinas, napadali naiba natin yung recipe all throughout. Dami, iba't ibang pansit. Oo. Yung pansit sa Quezon. But in Pansit Canton in particular, Pansit Batil. naiba natin yung recipe. Parang yung lumpiang Shanghai. Wala naman lumpiang Shanghai sa China. But dito meron. So, yun ang it comes from the traders na pumunta dito, sinalo natin at iniba natin. Okay. Alright, sige, let's continue with our countdown. Oh, go. Then, ano ko lang yung music. Teka lang, namnam ko But let's move on. Sige, cemeteries in the NCR are now ready for the expected influx of people during Undas. Now, let's get updates from the Manila South Cemetery with Mobile Journal Kayla Makantan. Hi, Kayla. Kamusta naman ang sitwasyon dyan? Good morning, Angela Diego. Sa mga oras na to, kahihinto lang ng ulan dito sa Manila South Cemetery. Biglaan yung pagbuhos. Kaninang mga 7 a.m., makulimlim na talaga. Tapos nung umatak naman yung alas 9, tirik naman yung araw. Kaya ngayon biglang bumuhos yung ulan at ngayon kakahinto lang. Kaya napaka-unpredictable talaga nung weather. Kaya isa ito sa factor kung bakit konti lang kanina yung mga bumibisita na dumadating dito sa sementeryo. Pero sa mga oras na ito, nasa 2,000 na yung bumisita dito sa Manila South Cemetery. Yes, Kyle, ano yung mga security protocols in place dyan with regards to letting people in? Kasi nakikita ko sa likod mo, may mga pumapasok pa na sasakyan. So kung yung mga pupunta dyan, pwede magdala ng kanilang mga vehicles? Actually, Diego, marami ng road closure, yung nabanggit ko kanina umaga, yung Metropolitan Ave, dito sa JP Rizal, sa Vito Cruz, dito sa South Avenue. Yung mga nakikita nating sasakyan dito sa loob, ito yung palibreng sakay ng Manila LGU. So mula doon sa road closure, merong mga available na e-bike kung saan na pwedeng sumakay yung ating
mga kababayan, mga kapatid na papunta dito at maging dito sa loob, paikot-ikot lang kasi napakalawak na nitong sementeryo at karamihan ng ating mga kapatid na dumadalaw, syempre mga senior citizen at yung mga PWD. Klaruhin ko lang, Kayla, so in other words, if you were to bring your car, ano yung drop-off point mo tapos saan ka pwede sumakay? Yung mga kanto kung saan papunta dito sa Manila South, Diego, yun yung mula doon kasi may mga barikada na So yung kanto-kanto lang talaga nitong entrance mismo sa South Avenue. So kanto ng Vito Cruz, kanto ng Metropolitan at ng JP Rizal, tapos yung dito sa South. So mula doon, pwede nang mag-park yung ating mga kapatid, basta sisimunodin lang nila na tama kasi may mga MMDA din na nakakalat at sine-check talaga yan. May mga kapatid tayong iba na nagpapasok ng mga kanilang bisikleta pero at saka motor, pero ipinagbabawal talaga yan kasi yung iba iniiwan na lang nila dito sa harapan tapos ikinakandado, tinatalian nila, which is pinagbabawal talaga. Sinabi nga nung mga nagbabantay dito, nakakayaan nila sa ngayon pero bukas talaga hindi na makakapasok itong mga single na sasakyan, itong mga motor at yung bisikleta dito mismo sa kahabaan ng South Avenue, yung entrance ng South Cemetery. Kayla, dun kanina sa mga pinapakita na video galing sa'yo dyan sa Manila South Cemetery, may mga nakita akong mga colorful tents. Ano-ano yung mga yon? Yes. Angela, parang food trip din kapag pumunta ka dito kasi sa harap dito, sunod-sunod na yan, may mga fast food chains, may mga stall sila, at may mga bulaklak, kandila, kasi dito sa loob, ipinagbabawal talaga ang kahit anuman na paninda. Pero nung nag-ikot ako kanina, may ilan akong nakita maliliit na parang sari-sari store, at sabi naman yun ay may permit. Maging naman itong mga nasa harapan daw ay may permit, pero yung magpapasok talaga ng paninda, ngayon dito sa loob, mahigpit na ipinagbabawal yan. Kaya ngayong paalala natin sa mga kapatid, kasi yung karamihan ang nakukumpis ka talaga, lighter, sigarilyo, kung sila ay magsisili ng kandila, mas mabuti na phosphor na lang talaga yung dadalhin kasi hindi talaga nila mapupuslit dito sa loob. Alright, thank you, Mobile Journal, Kayla Makantan. Let's continue with our countdown. Coming hot at the third spot, the Philippine National Police or PNP will probe former President Rodrigo Duterte's previous claim of having a death squad in Davao City. PNP spokesperson Jean Fajardo said they are taking Duterte's statements seriously even if he meant it as a joke. PNP also criticized the former president's admission of teaching policemen of triggering drug suspects to fight back. Fajardo said it is not the part of the PNP's culture. We value the human life, so wala pong pulis na susunod po sa ganito pong utos na bibigyan po ng bakilang isang suspect po just to make it appear na nanlaban po ito. It's not the norms and culture po ng PNP organization. Sinasabi nung ni Senator Risa yung, may tiwala naman siya na a lot of good policemen hindi susunod dyan. It's just that it's very confusing yung directive ng isang presidente mo. Kasi may mga policemen, wala kang directive, pero naririnig mo sa TV yung sinasabi ng Pangulo. So minsan may may mga policemen diyan na may sariling interpretation. Totoo. 'Di ba? Yung tipong kasi may rules of engagement diyan eh. So naiiba yung pananaw nila sa rules of engagement. Kasi 'di ba rules of engagement dapat pag nabunutan ka tapos nakatutok sa iyo, 'yan ang threat to life. Yeah. Sabi nga ng ibang security expert, yung kakamot lang siguro, kala ng police bubunot ng barel, baka interpretation nila threat already. Sabi ng Pangulo 'Di ba? So nakakalito talaga ang directive na 'yan. Sige, let's continue with our countdown. Now, on our top two, relatives of alleged victims of extrajudicial killings continue to call for justice. Some of them, though, admit that this will be very difficult to achieve. They even believe that those responsible, including former President Rodrigo Duterte, may be spared from the charges. Nakikita talaga namin na wala siyang pagsisisi. Bagkus, nararamdaman namin na nagmamalaki pa siya. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso dahil marami po siyang kakampi. The National Union of People's Lawyers says they find it hard to gather evidence.
Walang tulong ang gobyerno, walang tulong ang pulis dahil pahirapan sa pagkuha ng mga dokumento na galing sa pulis. Kahit yan ay gunshot wound, ang pagkapatay ay lumalabas, died of natural causes. A lot of people will be asked, sasabihin sa kanila kung okay lang ba mamatay ang mga kriminal. Maybe most of them would say yes, pero hindi naman po ibig sabihin na kung ikaw ay yung nasa otoridad, pwede mo na kayang gawin yun. Ano? Kaya nga tayo merong batas na sinusunod. Kasi hindi tayo barbaric, di ba? Kung ganun ang pananaw natin, that's anarchy already in the making. In other words, babalik ba tayo sa Wild West when we take the law into our own hands na without due process? Kasi sometimes there are innocent people na piniprejudge as guilty. Yun ang danger. Dangerous Yun ang dun, danger. di ba? May mga bata, may mga biktima na hindi naman talaga sangkot dito sa drug war. Correct. Diba? Alright, sige, let's continue with our countdown. Going back to our top spot is former President Rodrigo Duterte. Senator Bato de la Rosa insisted that he has no worries about the International Criminal Court or ICC despite admitting that Duterte's earlier statements were incriminating. Meanwhile, the House Quad Committee vowed to not let Duterte control their hearing if he decides to accept their invitation. Here's a report. Former Senator Antonio Trillanes has sent the transcript of the Senate and the House Quad Committee hearings on the war on drugs to the International Criminal Court. He said the transcript includes former President Rodrigo Duterte's admission that he has a death squad in Davao City when he was the mayor. Meron akong death squad pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Duterte's ally, Senator Bato de la Rosa, who was also present in the Senate hearing, admitted that his former boss's statements were incriminating. Pwedeng magamit yan against him. Lalo-lalo na under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. So, depende na sa kanya how is he going to defend himself. Still, Bato claimed that he is not scared of the ICC. Wala na yung worry-worry na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. He again insisted that Duterte was just joking about the death squad. I know 100% nung sinabi niya na yung mga chief of police ko dyan dati, yung chief NP na yan, nandyan sa kanan ko, mga membro o mga leader yan ng DDS, alam ko nagbibiro siya. Meanwhile, the House Quad Committee is still opening its doors to Duterte. In an interview with Storycon, House Quadcom co-chair Benny Abante said they will not allow the former president to take control of the hearing if he attends. He also said that they will not allow the former president to cuss during the hearing. Every time we would make a cuss word, sasabihin namin na to make a motion to strike it on the record. Sa akin lang, pag ako nakainindat ng PI na ganyan, magsasalita ako tungkol dyan. Hindi ako tatahimik. Joke. Oo. Joke. Si Claus John Amario at saka si Mina Benales ay hindi nagugustuhan yung mga nangyari dun sa Senate hearing. Hinijack daw ni former President Duterte ang Senate hearing. Well, mukhang magiging iba ang approach ng Congress but mukhang hindi naman pupunta yata si PRRD sa Yan Congress. Yan ang hindi natin din alam. Sa lower house. Kasi nga, di ba, nung interview natin dito si Representative Abante, I asked him kung why do you think mas inuna niya yun doon, di ba? Kasi may allies daw. Kasi may allies. At saka comfort zone yun eh. Tingnan mo nangyari, di ba? Siya nga yung parang nagpe-preside ng hearing. And there was a point there na si Senator Bato de la Rosa yung sumasagot na ng, no po sir, hindi po sir, Mr. President. At saka yung doon ako nagtaka kasi nakikita ko si former President Duterte during the entire hearing na wait. Ako naman magtatanong. Nagtatanong siya sa mga ibang witnesses din. Para ako, gusto ko matanong. Ini-interview niya yung mga tao, di ba? There was one point si Grijaldo, yung colonel na yung Grijaldo yung bumaliktad. Ini-interview niya. Kung sino yung hindi classmate daw, yung congressman na nagpupilit sa'yo, mga things like that. Pero sinabi ni former Senator Trillanes, yung script daw during the hearing ng Senate, dito nga sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay has already been submitted sa ICC. Sabi niya. Yun ang sinabi ni Senator Trillanes. Kasi it's a matter of public record. Ayan. So, napakarami. Ang dami natin ginawa today. Ingat po kayo. Tomorrow, hindi pa tayo tapos. Friday
Friday pa bukas. Sa lahat ng babiyahe, good luck. Have a safe trip. Everyone, ingat. Magbaon rin kayo ng pasensya dahil traffic. At syempre, patuloy yung ating pagdadasal and of course, yung pakikipag-coordinate natin doon sa mga nasasalanta po ngayon, no, currently. Babiyaheng yung panorte. Leon. Hindi, tsaka yung mga currently all nababagyo over. doon. But yung syempre may babiyahe daw panorte kasi walang abiso na bawal bimahe. Tsaka importante yung mga kababayan natin doon na talagang ongoing na nasasalanta ng bagyo. Okay, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. He is Angelo Castro III. We are One News, all sides, all the time. Keep safe.